Medyo malungkot na balita mga kadyani. Sa totoo lang, no? Kahit ako nabigla, nagulat ako doon sa nakita kong post ni Ma'am Kikay sa kanyang page. Na kung saan ay nakalaya po yung mga nakadetain sa PAOK na mga OLA agents, na kung saan ay halos 2 linggo silang nakadetain doon sa kanilang facilities. At ngayon, nagbigay po na release order ang korte kung saan sila sinampahan ng kaso. Alright, welcome back mga kadyani. Muli, bago tayo magsimula, maglalambing lang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, medyo talagang nagulat ako dahil may binigay ng bill eh. 'Di ba? May binigay na, pinatawa na ng halaga ng piyansa na kailangan nilang bayaran bago sila magkaroon ng pansamantalang paglaya. Ngunit ngayong araw na ito ay binigyan din sila ng release order na hindi ko alam kung ano yung dahilan kung bakit. Dahil unang-una, disclaimer, hindi po ako abogado. Wala po akong alam sa mga ahensya ng gobyerno kung ano ba talaga yung mga panuntunan ng mga yan para magbigay sila ng mga ganyang klase ng mga desisyon. Dahil siyempre, hindi naman ako abogado, hindi man ako nagnotaryo, wala akong alam sa mga ganyan. Kaya ang disclaimer ko sa inyo, ito mga binibigay ko sa inyo, mga sinasabi ko doon sa mga previous videos ko, ay galing lang din sa mga nakausap kong abogado sa PNP, diyan sa CIDG, tsaka dito sa mga pinapod ko mga abogado na sinusubaybayan ko po. Ngayon, kung ito po, nagbigay na nga po na release order doon sa mga OLA agent, na kung saan yung OLA na ito, yung credit cash at peso wallet, ay magiging maigting na naman yung mga harassment sa gagawin ng mga yan. Tandaan niyo ha, maging mas maingat na po kayo ngayon. Kung magbibigay lang ako ng advice sa inyo ngayon, siguro ibibigay ko na talaga advice, pagpalit na kayo ng SIM card, kausapin nyo na yung mga taong maaaring magulo nila, kausapin nyo na yung kumpanya pinapasukan nyo, makipag-ugnayan na po kayo sa mga kakilala ninyo, at kung sa sino man yung mga makakausap nila na babanggitin yung pangalan ninyo, ipopost kayo sa Facebook, paalalahanan nyo na po lahat hanggat maaga pa na nakalahayan ng mga yan. Talagang 100% magiging mas doble pa yung pangaharas ng mga yan, dahil maaring naglabas sila ng malaking halaga. Hindi natin alam, wala naman kasi sinabi kung release order by bail eh. Walang ganun eh. Wala rin sinabing release order by not submitting proper evidence o kung ano man na kailangan nila, not submitting mga kailangan pa na dokumento na baka maaring may kulang pa na hinahanap yung korte para doon sa isasampang kaso. Kasi hindi pa naililipat sa BJMP ng Makati, kaya nandun pa rin sila sa PAOK detain. Baka rin yun isa sa iniisip ko, no? Walang paglilipatan, kaya pinalaya na lang. Ganun ba yun? Hindi ba pwedeng magstay talaga sa detain kung walang lilipatan? Hindi ko sure ha. Baka yun lang yung mga sumasagi sa isip ko. O maaring kung gumawa sila ng ng isang depensa at gumamit ng special power of attorney, maaring mas nakapagbigay ng paliwanag doon sa judge, doon sa korte na pinagpasahan nila, at yun na naging depensa at binigyan sila ng release order. I'm not sure, hindi ako sigurado po. Ulitin ko, hindi po ako abogado. Ito yung mga teorya ko lamang na maaaring maging dahilan dahil walang sinabi si Madam Kikay. Pero si Ma'am Kikay naman ay magpapile ng motion for reconsideration. Ibig sabihin, aapila sila kung bakit pinalaya yung mga OLA agent na ito na nahuli sa akto na gumagawa ng kanilang scam operation dito sa online lending app na sinalakay nila noong nakaraan. Pwede naman kasi mag-apila pa rin kasi kaya meron tayong Court of Appeals. Sabihin lahat ng hinaing na hindi naging maganda yung mga desisyon ng isang judge at maaaring hindi nagustuhan ng depensa o ng nagsasampan ng kaso, ay doon iaapila, doon iaakit sa Court of Appeals, tapos titignan yan ng iba pang mga judge kung tama ba talaga yung naging hatol doon sa mga OLA agent na pinalaya. At ngayon
Ewan kung anong gagawin. Basta, payo ko sa inyo, no? Maging maingat kayo ngayon husto. Dahil siguradong maniningil, malaking pera siguradong nawala sa kanila. Medyo napilay talaga yung operasyon nila dyan dahil nga sa laki ng maaaring may nilabas talaga mga pera para magkaroon ng kaayusan doon sa mga dokumento kailangan nilang ipasa doon sa korte. Ayun lang po ang naisip ko rin na isa pang mga dahilan. So yun, please magpalit na lang po muna kayo ng SIM. Totoo lang, pero hindi ko kayo pinapayuhan na wag magbayad ng mga utang. Tandaan niyo ha. Ngayon sasabihin ko lang sa inyo kung bakit para sa akin iwasan nyo na lang na tignan yung mga cellphone ninyo. Iwasan nyo na lang muna tumingin kasi tsaka bago kayo magtanggal ng mga SIM card ninyo, i-disallow nyo na po lahat ng mga OLA ninyo. I-install nyo na lahat, i-clear muna ninyo, clear data, clear cache, lahat ng kailangan, mawala yung mga detalye bago nyo install yung mga apps na yan. Dahil pag nagpalit kayo ng SIM card at nandun pa rin yung OLA at naka-install pa rin o kaya naman hindi nyo na-clear, ano pa rin yan makakapagkuha pa rin ng info dahil may iniwang malware yan sa cellphone natin. Ganyan yung nangyari sa akin nung nagpalit ako SIM card sa isa ko. Kala ko okay na yun. Yung pala, dahil nandun pa nga yung malware, hindi ko na i-reformat. Ayun, nakukuha pa rin yung aking bagong SIM na number. Kaya, nangyari, nakukontak pa rin nila ako. Tapos, ang ginagawa sa Facebook, yung mga number ninyo, excuse me ko, yung mga number niyo na nakapost diyan sa Facebook, tanggalin niyo na yan, i-private niyo na yan hangga't maaari kasi maaaring doon din kumuha ng mga ibang info. Yung mga OLA na nakalaya na yan, mga yan. Kakalungkot lang isipin, hindi natin alam kung bakit, no? Kung bakit pinalaya, gayong sa akto mismo ng kanilang operasyon ng pang-i-scam at ng pang-haras. Tapos, bigla sa loob lang ng 2 linggo, yun na. Kaya pala nalakas ng loob ng ibang mga nagsasalita. Noon ibang mga nagpo-post ng mga naka-anonymous sa mga pages, sa mga groups na walang mangyayari dyan sa ginagawa ng mga pagre-raid na yan, makakalaya at makakalaya. Maaring totoo mga agent yan mga kasi alam nila diba? Alam nila yung nangyayari. Ibig meron silang info doon sa mga kasama nila sa trabaho na maaring totoo yung mga binabanggit ng iba, mga nababasa ko. Maaring yan hindi ko rin sure. Mahirap kasi magsalita dahil wala naman tayo doon sa field. Wala naman tayo doon sa mga pinangyayarihan ng kung saan nag-investigate, nagpe-preliminary investigation, nagpe-preliminary hearing, di ba? Yun nga lang, nagsimula na kasi preliminary investigation sa korte. Kaya nagtaka rin ako kung ano yung dahilan, di ba? Kakalungkot na. Kaya payo ko sa inyo, advice ko palit SIM. Kausapin yung mga kaibigan ninyo, maaring makontak na itong mga to, yung mga kumpanya pinapasukan nyo, ulitin ko lang para maging aware na kayo dahil nga magiging doble kayo dyan mga yan, lalo na yung mga naka-work from home tsaka yung mga nasa ibang opisina o establishmento nitong OLA na narin ito, magdo-double double harassment yan, lahat pwede nang gawin, lahat gagawin nila para lang makabalik yung mga nailabas nila mga pera dyan, yung mga nasayang na mga oras nila, yung mga nasayang na pagkakataon na makakumita ng malaki gamit yung mga paniningil sa mga utang, sa mga maling pamamaraan. Ngayon, ewan ko dito kay SEC kung ano gagawin. Kasi si SEC na lang ngayon ang may karapatan na tanggalan to ng lisensya. Kasi kung naiiakyat na sa korte, nagkaroon ng preliminary investigation, pag pinasa na kay SEC, si SEC dapat siguro magbigay ng cease and desist order, revocation, or something na stop operation to shut down yung mga ganitong OLA dahil nga may issue na, di ba? Nakakyat na, nabinibin lang, hindi ko lang alam kung dismiss. Basta may release order, gano'n lang. Parang pumitik lang, wala na. Nasayang yung paghihirapan ng mga tao na gumawa ng paraan para magkaroon ng kahit paano hustisya doon sa mga biktima ng mga abusadong OLA na ito. So yun sa mga kajaya, sana tulong ng kahit konti itong mga sinabi ko. At pakipollow na lang po aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat hanggang sa muli.